God. Oo. So, supportahan po natin yung wala po tayong Jesus First sa September 6, no? Hindi ibig sabihin hindi na first si Jesus, Ano, wala lang kasing schedule, no? Kaya ipapalit muna natin yun. Pero the following month, Jesus First to ulit. Tapos mamaya meron po mga community event. Siyempre, una sa lahat, ang remix, ano po, yan, amen, ano? Maki dapat punta ka doon. Okay. Saka nandun din, ano pala, may event din ng youth. Tama ba yan? Ang real life youth? Ayan, okay. So, yeah, panibago na po ang papel ko. Taga-announce na po ako ng mga bagay-bagay. So, tayo po ay manalangin. Ready na ba kayo mag-aaral ulit ng salita ng Diyos? Ha? So, hinda natin ang mga puso natin. Mag-pray tayo. Humingi tayo ng tulong kay Lord. So, Panginoon, maraming salamat. Thank you, Lord, sa bawat isang narito, pati sa online. We praise you, O God, na may pagkakataon kami muli na magpatuloy ng aming pag-aaral ng salita mo, Panginoon. So, loobin mo, Lord God, na sa biyaya mo nga ay mabuksan ang aming mga puso at isipan, maintindihan namin kung ano yung mga tinuturo mo sa amin, especially this month, Lord, na pinag-uusapan namin kung paano isabuhay o mamuhay ng merong real life o tunay na buhay na walang hanggan, Salamat, Lord, na may opportunity kami bilang isang church to come together every Sunday para patuloy lang na mag-aral, patuloy na matuto para ang buhay namin ay lalong maging ayon sa kalooban mo at kagustuhan mo na itama ang lahat ng bagay para sa iyong kaluwalhatian. So thank you, Lord. We praise you. Lahat kami nananalangin ng ganito at naniniwalang sasagutin mo ito. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi po ng amen. Yeah, praise God. Oh, by the way, baka hindi nyo napansin, dito si Se. Yeah, di ba? Mula sa Germania, Germany. Okay, mula sa Germany. Meron din tayo taga Poland, isang Polish. May Polish tayo rito. Nanguhuli yan. Polish. Okay. Tama na. Sige, diretso na tayo. Okay. Narinig nyo na ba yung salitang binary thinking? Have you encountered that term? Binary thinking. Ano ba ibig sabihin ng binary thinking? Ito yung ugali ng mga tao, yung pag-iisip ng mga tao na kapag may sitwasyon, may problema, parang iniisip nila na ang kasagutan o solusyon lamang ay alin lamang sa dalawang option. No? In other words, kunyari, ito gagawin mo, ito gagawin mo. Parang dalawa lang. So, kaya minsan may mga tao na parang feeling nila, okay, parang hindi na sila makakausad. Kasi pag may problema, parang dalawa lang ang choice. No? Pero, of course, sa mga tao na nakakaintindi ng mga bagay-bagay, hindi naman totoo yan. No? Hindi yung parang may pera, walang pera, parang dalawa lang ang option, di ba? Kaya may mga tao na nag-suggest na kailangan ang isip daw natin ay O, A-W-E. Narinig nyo na ba yung O? Hindi nyo alam? Kung ano yung O? Siyempre, hindi nyo alam. Ngayon ko lang sinabi, di ba? So anyway, ang O ay, ibig sabihin ng O, and what else? Okay? So, in other words, pag meron kang inaharap na sitwasyon o problema, tapos feeling mo napaparalyze ka kasi ang choice mo dalawa lang, okay, tandaan mo yung O. Ibig sabihin ng O, and what else? No? At minsan yung inakala mo parang sabihin natin ay dalawa lang, actually, meron pang iba pang option. At isa nga sa mga option ay yung, baka naman pwedeng both. Di ba? Kasi minsan ang isip natin, either or. Pero may mga sitwasyon na, baka naman pwedeng both. Di ba? Hindi na kailangan either or lang. No? At pagdating sa buhay Kristiyano, minsan, ang mga tao gano'n ang pag-iisip, no? Parang alin lang sa dalawa, okay, tama, mali, gano'n, di ba? So hindi natin nakikita minsan na meron pang mga ibang mga bagay. For example, pagdating sa mga churches, may mga churches na talaga namang solido sila pagdating sa theology, pagdating sa pagtuturo ng Bible. Talaga naman maraming mga Kristiyano, para sa kanila, kailangan Bible tayo, kailangan biblical tayo. Hindi pwedeng isip-isip lang, emosyon-emosyon lang. Di ba? Pero may mga churches naman na sinasabi nila, ay kami hindi. No? Sa amin ang mahalaga ay yung pagmamahalan. Yan. Ang mahalaga ay yung community. Di ba? Pero pag tinanong mo si Apostle John, hindi ganun ang kanyang pananaw. Okay? Sa kanyang pananaw, bagamat
siguro so far sa ating pag-aaral nitong First John, pansin nyo, si John parang binary. Di ba? Light, darkness, ganyan, di ba? Life, death. Pero gaya ng mga pinaliwanag ko sa inyo, hindi ganun yung ibig sabihin niya sa mga bagay na yun. No? Hindi niya sinasabi parang tama o mali ka lang. No? Kundi nais niyang maunawaan natin kung anong kahulugan ng mga termino na yun. Di ba? So, pag sinabi nating light, hindi lang basta liwanag o dilim, di ba? Kundi yung kilala mo o nakikilala mo ang tunay nating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapahayag sa atin ng katotohanan. Amen? So, hindi lang ibig sabihin na parang ikaw ay nandun lang sa liwanag o nasa dilim lang, kundi may kinalaman sa relasyon mo sa Panginoon. Now, pagdating sa sa church o mga churches, siyempre minsan iniisip ng mga tao na hindi, kailangan ganito. Basta may Bible tayo, alam natin, pinaniniwalaan natin. Wala tayong pakialam kung anong relasyon natin sa isa't isa. Basta makikinig lang ako ng Bible, sermon, di ba, uwi na ako. No? Kay John, hindi ganun. Yung dalawa, kailangan magkasama yan. Okay? Right theology o yung tamang pagtuturo ng Bible, importante yan, pero dapat yan ay magre-resulta sa tunay na relasyon. Okay? Hindi pwedeng, nakikinig lang tayo ng Bible, nag-aaral tayo ng Word of God, tapos wala tayong pakialamanan sa isa't isa. Okay? Hindi naman pwede na parang wala tayong ginawa, kundi magmahalan, hello, tapos wala tayong pakialam sa Bible. Okay? Hindi pwede yun. Dalawa yun. Magkasama yun. Okay? So, wag natin ipaghiwala yung dalawang bagay na yan. No? So, sa madaling salita, kahit sabihin mo sa akin, ako, naniniwala ako sa Word of God, sa Bible, pero walang kinalaman ito sa kung paano ako mamuhay at kung paano ako makipagkapwa-tao. Hindi mo dapat sabihin niya at mali yun. Dahil sa totoo lang, kung ano yung pinaniniwalaan mo, dapat pinapractice mo. Amen? So, lahat tayo kasama dyan sa ganyang bagay na madalas natin na paghihiwalay ito. No? Yung pagtrato natin, especially minsan sa pamilya, sa bahay, hindi ka naman na tumitigil na Kristiyano pag uwi mo. Tama ba yun? Kristiyano ka lang pag nasa church? Pagdating mo sa bahay, sige, bangayan na kayo, di ba? Sigawan na kayo, di ba? Pagdating sa bahay, o pagdating sa opisina, sige, pagdating sa negosyo, sige, bahala ka sa buhay mo. Pero pagdating sa church, ang bait natin. No? Hallelujah, di ba? Praise the Lord, di ba? Di pwede yun eh. Amen? Kasi, hindi naman tayo Christian pag Sunday lang, 9 to 10:30. Amen? O kung 11 o'clock ka, 11 to 12:30. Hindi, 24/7 yun eh. Sabi nyo nga po, 24/7. Para kayo nakatingin kayo sa akin, ganun ba yun? 24/7 ba? Akala ko, pag nandito lang ako sa RLCC, saka lang ako Christian. Hindi po totoo yan. Okay? And I pray na sana ma-realize natin na hindi po ganoon. Lalong-lalo na kapag nandun tayo sa mga lugar na tayo lang ang naroroon. Ibig sabihin, walang ka-RLCC, kapatid, wala. Lahat ng kasama mo, kunyari, puro mga anak ng Diablo. Masado ka sa opisina, natatawa, nagmumura, gano'n. Ay, Christian ka, wala man nakakilala sa'yo, di nila alam na Christian ka, pero ikaw rin nakikisali. Ikaw rin nagmumura, kung nagiinuman sila, ikaw rin nagiinom, no? Kung ano yung nagsusugal sila, susugal ka rin. Pag nag-green jokes sila, nag-green jokes ka rin. Pero pagdating mo sa RLCC, ang bait, oh. Oh, hallelujah. Hindi pwede yun, sabi ni John. Hindi ganun yun. Amen? Now, of course, siyempre, proseso yan. Praise God. Okay? So, taas sa kamay na minsan, hindi ka naman talaga, tawag dito, consistent. Na minsan nagkakamali ka pag nasa trabaho ka, nasa ba? Ayun! Sabi sa katabi mo, honest. Honest yan. Okay? Praise God. Proseso yan eh. Ang tawag doon sa proseso na yon ay, dito sa church tawag natin spiritual formation. Form ka dapat, kaya dapat patuloy ka lang. Huwag kang papayag na ang buhay mo ay hindi ayon sa pinaniniwalaan mo. Are you with me? Diba? Yung conviction mo, hindi pwedeng iniiwan sa church. Yung pinaniniwalaan mo dapat should actually be seen sa school,
sa mga friends mo, kahit sa ka naroroon. Amen? And lahat tayo rito, may kanya-kanya mga struggle. Wala naman sa atin ditong perfect. Okay? Pero pagdating lalong-lalo na, pagdating sa relasyon natin sa isa't isa in the church, yan ang medyo masaklap. Okay? Kasi pagdating sa relasyon natin sa church, isa sa mga problema natin, yung mismong arrangement natin eh. Hindi nyo ba napapansin? Naka-row tayong ganyan. Diba? Sino sa inyo nakikita ninyo ang tagiliran ng katabi nyo? Nakita nyo yung tagiliran niya? Hindi siguro. Maliban lang kung titingin ka, di ba? So tingin ka gano'n. Gano'n tingin ka gano'n. Okay. Sino sa inyo nakikita niyo yung batok? Okay. Nakikita niyo yung batok nung nasa harapan nyo? Yun, di ba? Sino sa inyo nakikita niyo yung mukha at yung mata? Ay, wala. Di ba? Nandun yung susi, nasa mukha at sa mata, saka sa butas ng ilong. So, humarap ka ngayon. Humarap kayo. Sabi mo ka. Kasi problema natin, of course, in the church, hindi tayo nagkakakitaan unless, of course, tatayo tayo, magkakamustahan tayong ganyan. Kaya sa RLCC, meron tayong tinatawag na circles. Narinig nyo naman yung salitang circle? Ibig sabihin, imbis na naka-row tayo na ganyan, nakapabilog tayo. So, not necessarily bilog naman. Pwedeng nasa harapan tayo lamesa, maybe square. Pero in other words, hindi tayo naka-side view lang. Amen? Kasi pag ang relasyon natin in the church ay parang, kumbaga, naka-side view lang tayo. At hindi tayo nagkakilalanan. Okay? Merong disconnect o merong binary thinking sa ating buhay. Para bang, okay, importante umattend ako ng church. Pero wala naman ako talagang tunay na pakialam tungkol sa aking brothers and sisters in Christ. Okay? So, yun ang gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga. Kasi yun ang tinatalakay ni John para sa atin. No? Ang problema natin minsan, here, sasabihin ko sa inyo, hindi naman kasi automatic yan. Okay? Hindi porket tama yung pananampalataya natin. Of course, mahalaga yun. Dapat tama yung pinaniniwalaan mo. Hindi yung sabi ng lolo ko kasi ganito. Sabi ng lola ko, ganyan. Kaya tayo nagtuturo ng Bible every Sunday. Amen? Kaya tayo mayroong mga Bible study, may devotions, kasi kailangan tama yung ating pinaniniwalaan. So, ginagawa natin lahat yun. Pero pagdating naman sa relasyon natin sa isa't isa, unfortunately, hindi po yan automatic. Okay? Sa madaling salita, pwedeng tama naman yung pinaniniwalaan mo, Christian ka naman talaga, pero sa totoo lang, hindi nagtatranslate ito o hindi nakikita to sa pakikipagkapwa mo. Amen? I'm not saying na hindi nyo pinapansin yung katabi nyo. Pinapansin nyo naman yan. Tingnan yung katabi mo. Sabi mo, yan na, pinapansin na kita. Sabi mo, yan, pinapansin na kita. Di ba? Nakapansin nyo ba yung katabi nyo? Anong suot niyan? Okay. Minsan, hindi mo alam kung anong suot di ba? Okay. Anyway, ito gusto kong ipunto natin ngayong umaga para matuto tayo, pati sa online. Dapat ko ano yung pinaniwalaan mo, makikita talaga yan, higit sa lahat, sa relasyon mo. Especially sa kapwa mo, kapatiran sa Panginoon. Amen? Kaya siguro kung isipin nyo, ba't ang RLCC lagi sinasabi, community, ganyan, community share, circle, so, bibingin na ako dyan. Kasi nga, we believe, naniniwala ako na, yung alam mo sa isip mo, dapat hindi lang sa isip. Dapat it can actually be seen. Sa kapwa mo, sa pakikikapwa mo sa mga kapatiran. Now, siyempre, karamihan naman sa inyo, may mga dabarkads kayo dito sa church. Amen? May mga ka-close kayo. Sino sa inyo meron kayo parang medyo kagaan ng loob sa RLCC? Magaan ang loob nyo. Okay, meron. Praise God, di ba? Sino sa inyo hindi maganda yung loob mo sa ilang tao? Parang nabibigatan ka sa ilang tao rito. Di ba? Well, natural din yan di ba? Depende, no? Kaya gusto ng Panginoon mag-grow tayo sa area nito. So, kinakailangan para magkaroon po ng tunay na pagsasamahan, lalo na dito sa RLCC, kailangan intentional at praktikal na mga hakbang. Hindi pwedeng para, ay sana nagmamahalan tayo, no? Hindi pwedeng sana Kailangan meron tayo mga gagawin talaga, no? By the grace of God, para yumabong ang ating relasyon. Kasi hindi automatic yun.
Amen? No? Kahit kayo mga may asawa na dito, alam nyo naman yun, hindi ba? Hindi porket nagpakasal kayo at nag-I do kayo sa isa't isa, ay okay na yun. Kasi paglipas ng panahon, nagiging I did eh. Tapos na. hindi mo na hindi na siya I do eh. Di ba? Kasi may mga sumisingit sa ating relasyon eh, sa buhay natin. So we have to deliberately put our theology into practice. One at a time. So ibig sabihin, kailangan ng practice po. No? At minsan, hindi madali. Minsan, hindi madali yan. Amen po ba? Madali sa ibang pagkakataon. Halimbawa, kung yung taong minamahal mo sa church, talaga namang kaibig-ibig. No? Praise God? Lalo pag binlow out ka. Sino sa inyo pag nilibre ka, parang talaga ang daling mahalin yung tao na yun. Di ba? Pag ikaw nilibre, praise God. Pag binigyan ka ng blessing, ng ayuda, ako, mahal na mahal ko yan. Okay? Pero ang problema kasi, hindi naman lahat ng tao ganyan, o hindi naman sa lahat ng pagkakataon. May mga tao na nangangailangan ng pag-ibig, pero marahil sila ay nando sa punto ng buhay nila na hindi pa sila kaibig-ibig. Nakikinig po ba kayo? Alright? May mga pagkakataon na ganyan. May mga inaayos pa si Lord sa buhay mo. Kaya minsan masungit ka. Minsan parang kulang ka sa pansin, KSP. Di ba? May mga tao na masyadong sensitibo. Alam mo yon? Konting bagay lang, di ba? Hindi mo lang sila nabati. Parang feeling nila, ikaw na pinakamasamang demonyo sa balat ng lupa. Okay? May kanya-kanya sabit eh. Amen? Dahil may proseso. Hindi naman tayo lahat kaibig-ibig. Taas ang kamay. Niniwala ka, hindi lahat ng tao kaibig-ibig. Di ba? Oh, sino sa inyo may naiisip kayong tao ngayon na, Pastor, yung tao na yan, hindi kaibig-ibig yan. Okay? Para gusto kong sakalin yan, yung tao na yan. Lahat tayo may ganyan. Kaya gusto ni Lord lumago tayo. Kasi imagine niyo kung si Lord yon. Imagine niyo si Lord ganito. Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa ilang tao sa sanlibutan. Na ibinigay niya ang bugtong na anak niya para sa iilang tao na mabait. Upang sa ganun, kung sila'y mananampalataya, ay hindi na sila mapapahama, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine mo yun. Hindi ka kasali. Kasi may mga problema ka sa buhay. So, ang klase ng pag-ibig na nais ng Panginoon ma-develop sa atin, hindi yung pag-ibig na nagtatangi. At siyempre, may wisdom din naman yan. Diba? Amen? Hindi ko ibig sabihin na parang, sige, magmahal ka lang. So, inutangan ka, pinautang mo, hindi ka binayaran. Sige, mahalin mo lang siya. Inutangan ka ulit, pinautang mo na naman ulit. Diba? Diba? Hindi naman nagbayad. So, pagkalipas na, nangutang na naman. Tapos, sabi ni Pastor, mahalin o. Sige, mahalin. Hindi ganun ang ibig ko sabihin. Okay? Na wala ka ng wisdom. Okay? So, may mga pagkakataon minsan na ang pinakamagandang pag-ibig ay humindi. May pag-ibig na humihindi. Alam niyo ba ibig ko sabihin humihindi? Diba? Pag sinabi ng anak mo, Daddy, bigyan mo ako ng baril, may babarilin akong kaklase. Ano sasabihin mo? Sige, mahal na mahal kita, anak, ito 45. Siyempre may mga pagkakataon na humihindi ka. Amen? Okay, so tuloy tayo. So how do we make sure that our theology results in becoming a loving community? Para ako sirang plaka sa RLCC, like ko sinasabi, community shape, community shape, community shape. Kasi yung community shape ay may kinalaman doon sa ideya na proseso ito. Minsan natitisod tayo, minsan nagkakamali tayo, minsan nagkakainisan tayo, pero dapat hindi tayo sumusuko sa pagmamahalan sa isa't isa. Amen? Hindi madali. Minsan, ang hirap talaga. Minsan, mas natutokso ka na lumipat na lang at pumunta na lang sa church ni Batman. Di ba? Kasi yung mga kapatiran mo sa RLCC, ganito, ganyan, marami kang sinasabi. Pero totoo lang, lahat tayo proseso yan eh. Amen? Kahit saan ka magpunta, doon pa rin yung pinaniniwalaan mo, dapat nakikita sa buhay mo. Amen? Okay. So 1 John 3:11-24, nandiyan na tayo ngayon. Si John, pinapakita niya sa atin ang tatlong intentional at practical na mga hakbang para yung faith natin hindi lang sa isip, kundi nakikita rin talaga sa gawa. Amen? Lalong-lalo na sa ating mga relasyon dito sa church. At siyempre, sa pamilya nyo na rin, kung saan kayo naroon. So, simple lang naman ito. Kayang-kaya nyo maalaala. So, tatlong bagay lang. Guard your heart, give what you can, rely on God. Ulitin natin. Guard your heart, give what you can,
rely on God. Nakulang sa walang feelings eh. Parang ano kayo eh. Parang hindi pa kayo kumakain. Ulit natin. Okay, 1, 2, 3. Okay, pikit tayo. 1, 2, pikit ha, pikit. 1, 2, 3, pikit. Ang lupit. Ang galing naman itong aral si Seniors na to, di ba? Praise God. Okay? So pag alis nyo dito, pag tinitanong, ano pinreach ni Pastor? Tungkol kay Jesus. Hindi, wag yun ang sabihin nyo. Sabihin nyo, guard your heart, give what you can, rely on God. So pag-usapan na natin yan. Okay? Guard your heart. Very important. Kasi sa totoo lang, yung puso natin, which is yung talagang kaibuturan ng ating pagkatao, amen? Pag hindi mo binabantayan yan, so, in terms of kung ano yung pumapasok sa kung ano yung lumalabas, okay? Yan kasi ang sentro ng lahat eh, okay? No, hindi ko ibig sabihin yung puso tumitibok ha. Ibig ko sabihin yung pagkatao mo. Pag sinabi kong puso ko, yung kung sino ka talaga. Amen po ba? Binabantayan niya. Binabantayan sa pumapasok. Minsan kasi may pumapasok na mga bagay na hindi maganda. Right? Minsan naman yung lumalabas. Pastor, paano lumalabas? Sa bibig mo. Diba? Kasi kung ano yung lumalabas sa bibig mo, siya ang laman ng puso mo. Okay? Amen? So pag-usapan natin ito. Ito sabi ni John, maganda. For this is the message you heard from the beginning, sabi niya. We should love one another. So binabalik tanaw niya kung ano yung tinuro niya o sinabi niya sa mga tao tungkol sa magandang balita. At nung mga nakalipas, talaga binigyan din niya yung tungkol kay Kristo Jesus. Yo? Kung sino talaga siya. Sabi niya, nahawakan namin, nakita namin, hindi lang basta kwento ito, aktual siya na nakita namin at nakita namin ang kalwalhatian ng Diyos sa Kanya. Okay? The glory of God. So, emphasis ni John doon sa mga first few chapters sa pinag-aaralan natin, puro si Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ngayon, babalik na naman siya ulit. Sabi niya, ito yung narinig niyo sa akin. Hindi lang Jesus, kundi magmahalan kayo sa isa't isa. Amen? So, sa madaming salita, hindi ito parang extra. Hindi ito extra. Hindi ibig sabihin, okay, basta maniwala ka kay Kristo Jesus, ikaw ay maliligtas, kalimutan mo na yung katabi mo. Hindi. Sabi ni John, yung tinuro ko sa inyo, kasama ito. Manimpalataya kayo kay Kristo Jesus at magmahalan kayo sa isa't isa. Amen? So, sa madaling salita tayo bilang mga mananampalataya dito, yung mga nanonood sa online, tayo yung nagsasabi, Lord, ikaw ang Panginoon ko, ikaw tagapagligtas ko, wala akong pakialam sa katabi ko. So sabi ni John, wait lang. Hindi ganun ang gospel. Hindi ganun ang ibig sabihin ng maging Christian. No? Yung maniwala ka lang kay Kristo Jesus, tapos wala na. Hindi. Kasama doon yung pag-develop natin ng relasyon natin sa isa't isa. Amen? So, sabi niya kaya, do not be like Cain. Now, yung mga tao nung araw, hopefully hanggang ngayon kayo rin, alam nila yung storya ni Cain. Kilala niyo ba si Cain? Hindi yung pag may adobo, ang dami mong kinakain na kain. Kanin nyo, kanin. Okay? Nakaka-cause ng diabetes yun. Okay. Anyway. Yeah. So, si Cain, yung story na Cain, sila yung unang-unang magkapatid kasi sa Bible eh. Abel and Cain. So, para malaman nyo yung story niya, balik kayo doon, si chapter 4 ng Genesis. Alam niyo pa yung Genesis? Nasa Bible po yan. Genesis. Balik kayo doon. Okay? Story ng dalawa. Basically, story ng dalawa, sila yung, sa kanila nag-umpisa yung unang-unang away na magkapatid. Sino sa inyo dito nag-aaway kayo sa mga magkapatid? Yun, di ba? Okay, may mga, talaga may nagtataas, talaga pati pa, gusto itaas eh. Okay, so yung story na yan. So sabi niya, do not be like Cain who belonged to the evil one, sabi niya, and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Now, ang nangyari dito, si Abel nag-offer ng mga handog sa Panginoon mula sa mga mula sa dito sacrifice. Okay, nag-sacrifice siya, di ba? Tapos si Cain naman nag-offer din mula sa sarili niyang pagsusumikap. Anyway, ang nangyari, hindi tinanggap yung kanyang offering. Okay? Si Cain, ang tinanggap yung kay Abel. So nagkaroon siya ng inggit, nagalit siya, nainis siya, winarningan siya ni Lord na bantayan mo yung puso mo, di ba? Pero anyway, suma total, kinatay niya. Okay? Yung talaga yung salitang Hebrew no ginamit, katay. Okay? So, ibig sabihin, pinatay niya. Pinatay niya yung kapatid niya. Tapos nilibing niya. Tapos nung tinanong siya ni Lord,
Asan yung kapatid mo? Ang sagot niya, no, kung itatranslate natin sa ngayon, malay ko. Di ba? Ako ba yung tagabantay ng kapatid ko? Sino sa inyo nagsasabi sa inyo, sa mga kapatid dito, yung pag tinatanong ng nanay mo, nasa yung kapatid mo? Malay ko, pakialam ko kung nasa siya. Nung bata ko, kami mga magkakapatid, talagang away kami ng away. No? Hanggang sa dumarating na yung punto sa buhay namin na parang nandun yung kapatid ko, yung ate ko, umuwi yung ate ko, kailan lang eh. Ngayon, nagmamahalan na kami. Hallelujah. No? Pero nung bata-bata kami, nandun yung kapatid ko sa kwarto niya, nandun ako sa kwarto ko. Pag nagkasalubong kami, panyari, kakain kami, walang pansinan. Nagpapansinan lang kami pag nagsisigawan na kami. Well, hindi nyo pa naman hindi pa naman kayo nagtatangkap patayin yung kapatid nyo, no? Di ba? Meron ba rito? Wala pa naman, di ba? Pero saan ba nag-uumpisa yun? Saan nag-uumpisa ba? Yung samaan ng loob mo sa kapwa mo. Di ba? Pag wala kang pag-ibig, parang, siguro hindi mo naman papatayin, pero parang wala kang pakialam. Tapos nagkakaroon ka ng kaisipan na, bahala siya sa buhay niya. Bahala ako sa buhay ko. Alam nyo, yung ugaling Cain, ay pwede mangyari kahit na sa mga Kristiyano. Kaninang umaga, bumili ako ng pandesal. At nung pabalik na ako, pagkabili ko ng pandesal, bumili ako ng 7 pandesal para sa aking asawa at may bisita kami si Paul Galang. No? Nung pauwi na ako, natalisod ako, nadapa ako, tumama yung mukha ko sa semento. Kaya kita nyo, may design yung mukha ko. Alam nyo, naghihintay ako na may papansin eh. Habang naglalakad ako, wala pumapansin. Okay. Anyway, basta lalaglag ako. Siyempre, nung bumaksak ka, di ba? Hindi naman sa tumayo ko tapos, hindi. Talagang unti-unti ako tumayo kasi sakit eh. Okay. Anyway, tapos sa tapat ko, nakita ko, merong 2 taong kumakain doon sa sinangag. Sumunod ako sa dadapa sa may sinangag eh. Okay. May 2 kumakain, babae. In fairness, ayaw ka naman sila i-judge, di ba? Pero kumakain sila, tapos nagkatinginan kami. Ano man lang iniisip ko, parang sana'y sa mukha man lang, parang, mukha man lang. Di ba? Makain ng tosino o langgunisa. Sabi siguro ko, lolo, nadapa. You know? Parang, yung ugaling Cain, tinan niyo yung mga nakitang mga basura sa Pasay, sa Katerba. Saan galing yun? Mga taong walang pakialam, mga Cain. Alam niyo ba, sa totoo lang tayo lahat dito, pwede dumating sa punto ng buhay natin. May wisdom kasi yung huwag ka mangingilam. Bawa may nag-aaway, huwag ka mangingilam. Baka ikaw mapahamak doon, di ba? Siyempre, tumawag ka na lang ng pulis, di ba? Pero yung walang pakialamanan sa church, medyo problema yata yan. Diba? Kaya kailangan mabantayan natin yung puso natin eh. So sabi pa ni John, do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you, sabi niya, we know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. So isa sa mga gusto ng Panginoon na makita po sa atin, at yung relationship natin, hindi yung parang wala tayong pakialam. Parang para sa kanya palatandaan niya ng kamatayan. Hindi niya ibig sabihin na matay na tayo. Pero di ba pag kamatayan, ano ba nangapansin niyo pag may isang taong patay? Di ba? Yan, nakakita kayo ng isang bangkay. Di ba? Lumapit ka doon. Tapos, sabi mo, knock-knock. Kahit ano sabihin mo, hindi ka pwede mag-joke. Walang reaksyon yun eh. Right? Subukan mo kilitiin yun. Mama, may bangkay. Uy, kutsi-kutsi ko. Di ba? Alam mo yung bangkay, parang, uy, tumigil ka dyan. Hindi, patay na eh. So sabi niya, pag tayo ay nasa kamatayan, wala tayong pansinan. Kahit ano na nangyayari sa kapatid mo sa Panginoon, sige lang. Basta okay ka naman eh, di ba? Okay naman yung buhay mo eh, di ba? Ba't mo kailangan isipin yung iba? Di ba? So, sa totoo lang, tayo rito sa church, pwede tayo maging parang si Cain. Hindi naman tayo nagpapatayan dito. Pero dahil sa parang deadma tayo sa isa't isa, parang gano'n na rin yun. Amen? So yung pagkakaroon natin ng malasakit, talagang nag-uumpisa yan sa puso eh.
Pag tumigas na kasi yung puso mo, wala ka nang pakialam. May nakikinig ba dito? Usually, pag may nakikinig, nag-amen di ba? Alright? Anyone who hates a brother or sister is a murderer, sabi ni John. Sobra ka naman, wala man ako pinapatay. Pero parang ganoon na rin yun. Parang sinabi ni Jesus one time, pag ikaw ay nakatingin sa isang babae at meron kang, malaswang, iniisip, yun na rin yun eh. Nagko-commit ka rin ng adultery na rin. Okay? Now, ibang topic yun, pero lalo na pagdating sa pornography o ganyan-ganyan mga bagay. Pero ito pinag-uusapan ni John, sinasabi ni John dito, para ka na rin si Cain eh. Parang pinatay mo na rin yung tao. You know that no murderer, sabi niya, has eternal life residing in him. Sabi yung tao na, mamamatay tao. Di ba pag nakakita kayo sa balita ng mga tao na pumatay pala, parang walang puso di ba? Yung mga gumagawa na ganong krimen. Hindi sinasabi ni John na criminal tayo, pero sinasabi niya na pag wala kang pakialam sa buhay ng kapwa mo, parang sinasabi mo, hindi mahalaga yung buhay niya. Siyempre, ahantong yun sa kung extreme talagang kahit patayin mo na siya balang araw. Pero hindi mo gagawin yun, di ba? Pero parang ganun na rin pupuntahan. Ganun katindi si John sa kanyang pananalita para ma-shock tayo. Pag namubuhay ka isang buong linggo, niniwala ni kahit minsan man lang pagkakataon na kaisip ka ng isang kapatiran sa Panginoon, baka naman yung puso natin kailangan tingnan. Amen? So, envy, hatred, ganyan, walang pakialam, indifferent ka, parang, okay, hindi iba yan. Hindi naman actual na pumatay ka na, pero doon din yan pupunta eh. Parang same attitude din yan. Kung may makita ka na nag-pray, request ng prayer, nabasa mo, nakita mo doon sa group chat, parang, okay. Wawa naman. Tapos, sige na, diretso ka na. Pareho rin yun. Hindi mo siya pinatay, pero wala kang pakialam sa buhay. Buhay yun eh. Amen? May pinagdaraanan yung tao eh. Buhay niya yun. May care ka ba sa buhay niya? Siyempre, sa mga tao malapit sa atin, may care tayo dyan. Kung yung anak mo magkasakit, siyempre, hindi ka matatahimik. Gagawa ka ng paraan. Kasi may care ka eh. Imagine mo yung anak mo, may sakit siya, tapos sabihin mo, sige, mamatay ka na dyan kasi marami akong inaasikaso eh. Siyempre, hindi mo gagawin yun, Mahal mo yung anak mo eh. Amen? So tayong lahat dito, kailangan matuto. Lumago tayo. Bantayan natin yung puso natin. Amen po ba? So, yung pagwawalang bahala, wala kang pakialam, hindi yan ayon sa kautusan at turo ng ating Panginoon sa atin. Opposite yan sa pinaniniwalaan mo. Okay? Tayo ay tinawag ng Diyos na magmahalan sa isa't isa. Hindi lang sa manampalataya ka kay Kristo Jesus. Magmahal ka rin ng kapwa mo. Amen. So, kapag yan ang ginagawa natin, yan ay katibayan na talagang ikaw ngayon ay nilipat na ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Wala ka na doon sa kamatayan. Nandun ka na sa liwanag. Amen? Pero babantayan pa rin natin ang sarili natin kasi hindi yan automatic. Now, hindi ako naniniwala na pag yung mga kabataan daw, pag naglalaro ng games, kasi alam niyo, yung games ng mga kabataan, kakaiba talaga. Minsan yung nakalaro na ng mga games ng mga kabataan ngayon. Iba na. Minsan, nilaro ko yung game ni JD, ang anak ko. Muntik na ako takihin sa puso sa tindi ng mga labanan at barilan doon eh. Pero di ako naniniwala na kaya tayo parang nawawala ng pag-ibig dahil sa games. Kasi marami namang tao di nag-games pero wala pa rin pakialam eh. So huwag niyo sisihin yung games. Huwag niyo ipagbawal yung games para yung mga bata hindi magbabarilan. Hindi yun ang issue. Ang issue dyan ay yung puwersa o kapangyarihan ng kasalanan na nanahan sa puso ng bawat isa. Na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Bantayan yung sarili nyo. Amen? Pag medyo napapansin mo na ilang araw na lumilipas at wala kang ginagawang kahit anong effort para tanungin man lang isa sa mga kapatiran na kilala mo, kamusta ka na kapatid? Ano na nangyayari? Okay, nakikita mo, panay ang post niya, tapos yung post niya lahat malungkot. Lahat ang pinopost niya sa Facebook, parang nakatingin sa malayo lugar.
Yun na yung palatandaan na yung, Brad, kamusta ka na? You know? Sister, ano na pinagdaraanan mo? Hindi yung, ito talaga si brother, tingnan mo yung mga post. Ano mga post? Di ba? Puro na lang ko sa paa niya at sapatos niya. Walang parang, hindi, mga palatandaan lahat yun eh. Di ba? O kaya hindi mo siya nakikita dito sa church. Bakit kasi wala pa dito? Di ko na nakikita. Naku, sigurado bumaksak na sa kasalanan yan. Sabi ko, abay, kamustahin mo? O, tama na nga yan. Okay. Give what you can. Give what you can. Okay? Now, ito sabi ni John medyo shocking sa umpisa pero pag naiintindihan mo na, makikita mo ibig sabihin. Sabi niya, this is how we know what love is. Sabi niya, define natin yung love. Nung ako high school, merong uso yung mga pinapaikot ng mga kung ano mga kaklasiko, tapos sasagutin mo. Ang unang tanong doon what is love? Ano ba? Ano yun? Slambo. Ano ba tawag doon? Ha? O yun. Basta kung ano man yun, di ba? Kami mga lalaki, wala kayong kahilig-hilig sa ganyang mga bagay, di ba? Pero alam mo na yun, pag may crush ka, gusto mo sagutin mo yung mga bagay na yun. So, sabi ni John, okay, define natin yung love. Ang love, hindi yung definition natin ng love. Ito yung love, sabi niya. Jesus Christ laid down His life for us. Ito yung love. Jesus Christ laid down His life for us. Now, para mag-gets natin, ibig sabihin ni John dito, si Jesus, kaya niya inialay ang sarili niya para sa ating kapakanan kasi iniisip niya tayo. Hindi niya iniisip yung sarili niya. Hindi niya sinasabi na, okay na ako dito sa heaven. Ano bang pakialam ko dito sa mga tao na yun? Di ba? Hindi. Ginawa niya yun dahil pinakasukdulang sacrifice sa lahat kasi iniisip niya tayo. Gusto niya kasi na tayo ay makapiling ng Diyos magpawalang hanggan. Kaya application ni John, medyo shocking. Sabi niya, we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Now, huwag natin misinterpret yan. Hindi ibig sabihin ni John na ipako mo sarili mo sa krus. Ang ibig sabihin ni John ganito, gaya din sinasabi rin ni Paul at lahat ng mga nagsusulat sa New Testament, huwag lang puro ikaw. Isipin mo yung kailangan ng kapwa mo. Amen? Siyempre, alam mo naman kung ano yung kailangan mo. Amen? Sino sa inyo, paminsan-minsan, nararamdaman mo yung tiyan mo kumukulo? Taas ang kamay. Okay? Anong reaction mo pag kumukulo ang tiyan mo? Hindi naman kumukulong pangit. Kasi pag kumukulong pangit, iba yun. Ang kailangan mo, CR. Okay? Ibig sabihin parang nagkakalam. Yung parang nagugutom. Okay, alam mo yun pag nagugutom ka, di ba? Amen? Ano ginagawa pag nagugutom ka? Siyempre, pupunta ka sa ref, lalabas ka, order ka sa Grab, o sa di ba? Kasi nagugutom Hindi mo sinasabi, magtiis ka, katawan. Huwag kang kakain. Maliban na lang kung nagpa-fasting ka. Di ba? So, ako, ganun. Nagpa-fasting ako, hanggang tanghalian lang kain ko. Susunod na kain ko, breakfast na kinabukasan. Tapos tanghalian, tapos hindi na ako kumakain. Pero minsan may mga pumunta sa bahay namin, tulad ni JV. Okay? Biglang magdadala sa bahay namin na napakasarap na pagkain. Tapos ganito tatanong ni Pastor JV sa akin, Pastor, kain ka? Mm-hmm. Di ba? Nanunokso di ba? So, siyempre, yun yung, para sa akin yun ang cheat day ko, yung kakain ako ng dinner. No? Anyway, alam mo yung sarili mo pangangailangan di po ba? So, gagawa ka ng paraan. Di ba? So, normal sa atin na isipin mo kung ano yung pangangailangan mo. Amen. Ano yung Christian na attitude? Hindi lang puro ikaw. Hindi lang yung sarili mo iniisip mo. Ganito sabi ni John, if anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Now, unfortunately, yung NIV, naghanap ako ng magandang translation, kasi ang implication parang, if anyone has material possessions, parang yaman. Kung sino man sa inyo may yaman. Diba? Material possessions. Tama? Okay? Pero ang ginamit ni John talaga, wala akong makita magandang translation kasi, pero ito talaga yung sinabi ni John. Kung meron man sa inyo na may mga bagay-bagay na may kinalaman sa inyong buhay, so ang haba ng translation ko, di ba? Kasi ginamit sa salita, bios. Ang ibig sabihin ng bios, doon galing sa salitang biology. Ibig sabihin, lahat na may kinalaman sa buhay. Sino sa inyo buhay? Taas ang kamay? Buhay? Okay. So, lahat, sabi niya, ano sinasabi? Kung meron man sa inyong buhay,
Taas ang kamay. Buhay. Ikaw yung sinasabi ni John. Kung meron man sa inyong buhay, at meron mga bagay na may kinalaman sa iyong buhay, kung meron kang anumang bagay, tapos nakakita ka ng isang tao na merong pinagdaraan na may kailangan, tapos wala kang pity sa kanya, wala kang care, sa madaling salita, wala kang malasakit, ba't mo nasasabi nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Wala. Tapos sabi ko niya ganito, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So sa Bible, ang love, hindi yung, I love you. Hindi. Patunayan mo. Now, okay. Sabi ni John, kumbaga, kung ano yung meron ka. Kaya sabi ko, give what you can. Nung isang araw, nanonood ako ng isang YouTube parang explainer video, o naman tawag mo dyan, na kung sa tinitingnan niya lahat ng mga modernong telepono. Tinitingnan niya lahat ng modernong telepono. Yung mga lumalabas na bago. Okay? Isa sa mga lumabas na bago na parang nire-review niya, medyo kakaibang telepono kasi yung telepono na nire-review niya ay parang salamin lang na gano'n. Siyempre, korte yung telepono, same size ng telepono, binibili daw. Pero ang papel lang noon, ang gamit lang noon, para yung mga tao sa paligid mo, magtaka kung anong ginagawa mo. Yun ang purpose ng telepono. So ilalabas mo yung telepono, gaganon-ganon ka. Pero salamin lang siya. So gaganon-ganon ka. So yung mga tao parang, ano kayo ginagawa nito? Di ba? So, ang gagawin mo niya, nakapila ka, di ba? Babayad ka sa, kung sa milk tea o naman. Di ba? So yung mga tao parang, sa madaling salita, cellphone na pampa-impress. Cellphone na, ano ba tawag mo dyan? Papansin. Okay? Pero sa totoo lang, cellphone na walang kakwenta-kwenta. Okay. Kasi wala namang silbi yun. Dapat ko nasabi yun. Kasi, ano ba meron ka? At the very least, alam niyo ba sa Pilipinas, ang Pilipino, bihira ang merong isa lang na cellphone. Karamihan, 2, 3. Okay? Kaya nga tayo pinakamaraming cellphone yata sa balat ng lupa. Dahil mga Pilipino, alam nyo, isa yata tayo sa top 10 na gumagamit ng social media. No? Facebook, no? Ganon, di ba? Dati noon, puro kabataan na sa Facebook. Ngayon, puro magulang na. Tapos lahat ng mga bata lumipat na sa Twitter. Ayaw, kasi nandun na yung magulang nila sa Facebook. Okay? Pero ba't ko binabanggit yan? Ano, wala kang pera eh. Taas na kamay. Wala man akong pera, di ako mayaman. Okay. Alright. May cellphone ka, di ba? Okay? Sino may cellphone? Taas na kamay. May cellphone ka, di ba? Ilabas ang cellphone. Tapos, hanapin si Alex. Alex, musta ka na? Miss kita. Ano nangyayari sa buhay mo? Give what you can. Wala kang pera. Oo, pera lang ba yan? Minsan oras yan. Minsan yung konting kamusta. Di ka na kailangan mayaman ka para ipakita mo yung pagmamahal mo. May mga magulang na hindi naman sila mayayaman, pero kung ano lang yung kaya nila ibigay sa mga anak nila, ibibigay nila sa abot kaya nila. Pag mahal mo ang mga kapatiran mo, hindi ka wala kasi akong, meron ka kahit katiting, meron ka. The Bible does not say na kinakailangan mamatay ka para sa kapwa mo. Imagine mo kung yan ang commandment. Magpapako ka sa krus para dyan sa katabi mo. Ganun, masaya ka? Ba't ko gagawin yun? Hindi yun ang ibig niya sabihin. Ano? Pwede mangyari yun, pero wag naman sana. Di ba? Amen? Okay. Pero, we must be willing to die to ourselves in order to minister to the needs of others for their own good. This is the true implication of what Jesus did for us. Now, okay. Gawin natin practical yan. May community event. Mamaya. Okay? Pwede bang gawin kaysa umating ka na community event? Pwede ka matulog. Amen, amen. Pwede ka umiga. Pwede ka manood ng Netflix, want to sawa. Pwede ka maghanap ng Korean telenovela at tapusin mo yung 50 seasons. Or, pwede kang dumalo para maging blessing ka sa iba. Pastor, wala akong pera eh. Pero meron kang paa. Pag pumunta ako dun, di ba,
Minsan, pagpunta ko doon, kakain lang kami ng Chowking, pansit lagi. Ito, lahat ng community event namin sa Remix, pansit. So, mahaba naman buhay namin. In fairness, di ba? Pansit eh. Pero, okay, di ba? Tapos, pag pumunta ka pa sa isang community event, kung naman community event yun, ba't ka ginagawa namin napaka-boring? Tumulong ka! Mag-suggest ka! Mag-volunteer ka bilang bahagi ng impact team para gumanda yung event nyo. Huwag kang criticize na criticize. Walang pupuntahan yun. Sabi mo sa katabi mo, si Pastor nagagalit na kasi community ship na yung pinag-uusapan di ba? We must not just be concerned sa sarili natin. We must go out of ourselves to see real needs all around us and see how we can help. Alam nyo, ilang beses ko na napapanood sa mga palabas sa TV, usually in bida, di ba? Mawa, katulad ng isang araw, may napanood akong doktor, nag-o-opera siya, tapos yung kanyang, anak na disgrasya. So, siyempre, di ba, parang anong gagawin ko? Nasa operasyon siya. Minsan iniisip mo, ano ba, sarili ko o yung ibang tao? May mga pagkakataon na ganun. And pag-uusapan natin yan. Pero okay, sino ba yung brother or sister na nakikita mong may pangangailangan pero mas pinipili mong wag tingnan? Pwede ka ba maistorbo? Kanina papunta ako dito sa church, naglalakad ako, nagmamadali ako kasi baka malate ako. Meron ako nakausap. Pastor, pwede humingi ng prayer? Sa isip ko parang, nagmamadali ako eh. Tigil ka. Wala akong pera, hindi ako mayaman, pero pwede akong tumigil para mag-pray. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Alright? So panguli, tapusin na natin ito. Sinasenyosan ako sa likod. Sensya ka na, okay? Babe, mahalin mo ang pastor mo. Rely on God. Okay? Rely on God. Ano yung tatlo? Guard your heart. Give what you can. Rely on God. Okay, tapusin natin ito. Pag-usapan natin. So, si John dito, biglang magkakambyo siya dito, pero I believe may punto siya na kailangan natin maintindihan. Sabi niya, this is how we know that we belong to the truth. Sabi niya ganon. And how we set our hearts at rest in His presence. So, paano kumambyo siya? Parang nag-iba ng topic. Pero sabi niya, this. Ano yung this? Yung pinag-uusapan natin. Yung pagmamahalan. Okay? Bantay mo yung puso mo. Give what you can. Itong pinag-uusapan natin, sabi niya, this, alam natin ito, that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in His presence. Now, actually, future tense ang ginamit niya rito sa verb. Hindi yung set our hearts. How we will set our hearts pag dumating yung time na nandun tayo sa presensya ng Panginoon at meron tayong nararamdaman. Ano yung nararamdaman natin? If our hearts condemn us. We know that God is greater than our hearts and He knows everything. Sino sa inyo minsan, feel nyo parang nakukondemn kayo, may mga pagkakamali, pagkukulang, meron kayong mga hindi nagagawa, may kahinaan. Sino sa inyo minsan nararamdaman nyo, may kahinaan kayo sa buhay niyo? No? Hindi mo sa lahat ng oras, nasa okay ka eh. May mga pagkakataon parang feeling mo, hindi ka karapat-dapat. May mga panahon na parang, sino ba naman ako para tumulong? Sino ba naman ako para mga musta? Ako nga ganito nga ako eh. So minsan meron tayong ganong kahinaan. So sabi ni John, alam ni Lord lahat yan. And then he goes on, sabi niya, dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. Number one na nangyayari pag ikaw ay merong nararamdaman na kahinaan, parang nahadlangan ka na mag-pray. Nahadlangan ka na lumapit kay Lord kasi feeling mo hindi ka karapat-dapat. Pero sinasabi sa atin ni John, alam ni Lord lahat yan. Lumapit ka sa Panginoon. Diba? Humingi ka ng tulong sa oras na ikaw ay nanghihina. At sabi niya ito, and this is His command to believe in the name of His Son, Jesus Christ, and to love one another as He commanded us. Yan ang inuutos sa iyo ng Panginoon. Manampalataya ka kay Jesus ng buong puso at mahalin mo yung kapwa kahit na ikaw ay nanghihina. And then sabi niya ganito sa verse 24, the one who keeps God's commands lives in Him, and He in them. And this is how we know that He lives in us. We know it by the Spirit He gave us. Sa madaling salita, maaaring feeling mo minsan wala kang kwenta. Maaaring feeling mo minsan parang hindi ka karapat-dapat.
Pero ang Holy Spirit binigay sa iyo para magbigay lagi ng kumpiyansa at ng assurance. No? So sa madaling salita, even though may mga times na parang hindi mo kayang magmahal ng kapwa, tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. No? Sa madaling salita, di tayo kinukuman nila magmahalan ng sarili nating kakayanan. Siyempre lahat tayo may hangganan. Amen? So sabihin na natin, yung iba sa inyo rito, may asawa kayo, may anak kayo, kumbaga, may mga tao na talaga masasabi mo talaga magsasakripisyo, pero lahat ng tao may hangganan. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, darating ka sa punto, hindi mo na kaya. At yun yung mga pagkakataon na sinasabi ni John. Kung sakali nanghihina ka, kung sakaling feeling mo wala kang kwenta, lumapit ka sa Panginoon. At tutulungan ka niya. Amen? Okay? So the same God na nagkukuman sa atin is also the one who gives us the Holy Spirit para hindi ko nagre-realize sa sarili mo lang. So ito yung tanging paraan kung bakit minsan, lalo-lalo na pag may mga pagkakataon sa church natin, na may mga tao na parang ang hirap mahalin. Amen? May mga kilala ba kayong gano'n? Huwag kayo titingin sa kaliwa at sa kanan. Tingin lang kayo sa akin, tapos tungo lang kayo gano'n. May kilala akong ganyan. Katabi ko nga ngayon eh. Kaya may mga pagkakataon na ang hirap mahalin ng isang tao. May mga kapatiran na makukulit. Sabi ng amen? Yung ilang beses mo na sinabihan. Ito alam nyo, ako kilala nyo naman ako, di ba? Turo ako ng turo, walang katapusan turo ng turo. May kote, may hihingi ng counseling, pastor, counselor mo nga ako. Bakit ano nangyari? Ganito, ganyan. Sa isip ko ganito, tinuro ko na yan eh. Doon kailangan pumasok ang banal na espiritu kasi may mga pagkakataon na minsan, parang mas gusto mong iumpog sa pader yung ulo ng tao. Pero sabi ni Kristo, mahalin mo siya. So tumingin ka sa katabi mo, mahalin daw kita sa Panginoon. Amen. Ayan, hawakan mo yung baba. Parang ganyan talaga yan. Para may application tayo. Okay. God wants to love other people, okay, through us regardless of our weaknesses. So, may mga times na hindi ka sigurado sa sarili mo. May mga times na hindi mo kaya. Pero God will strengthen you. Alam nyo, may practice ako lagi sa bahay, sa buhay ko. Araw-araw yan, tinitingnan ko lahat ang mga prayer requests. So, yung mga nabibigay ng prayer request, nakikita ko lahat yan. Tinitingnan ko yan, tapos isa-isa kong pinagpipray. Okay? Minsan wala ako sa mood. Nag-send ako ng message sa mga tao. Alam ko kasi pag nag-send ako sa grupo, wala pumapansin eh. Pag nag-send ako sa Remix Brothers, wala pumapansin. So gagawin ko, mag-send ako isa-isa. No? Kaya lang minsan yung mga tao, how can I pray for you? Pastor, pag-pray mo, peace on earth and brotherhood to all men. Ano yan, Miss Universe? Pero sige, sige, pag-pray ko yan. Yun ang gusto mo eh, di ba? Pero minsan meron naman specific. Pag-pray niyo po kasi lola ko na sa ospital. Mataas ang BP, ganyan. Yung specific. Kasi alam mo, pag nag-pray ka kasi ng specific, pag sinagot, alam mo si Lord yun eh. Hindi katulad ng peace on earth. Paano sasagutin Lord yung peace on earth? Pero may mga times hindi ko type mag-pray. May mga times na tinatamad ako. May mga times na minsan meron ako nagagawang hindi tama, tapos feeling ko hindi napapakinggan ni Lord. Pero hindi totoo yun. Amen? Magtiwala ka sa Panginoon. So, in conclusion, okay, yung pinaniniwalaan natin kay Lord, dapat makita yan sa kung paano tayo nakikipagkapwa-tao, lalo-lalo na sa church. Hindi tayo tinuturuan ni Kristo, ating Panginoon, na basta lang tayo parang maging emosyonal, ganyan. Hindi. Talaga magmahalan tulad ng pagmamahal niya sa atin. Si Kristo, nagmamahal sa atin kahit sino pa tayo. Amen? Kahit na matigas ang ulo mo. Praise God. So, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, siya ay nagbibigay ng lakas sa atin para magmahalan ng tunay sa isa't isa. No? So, hindi yan basta-basta nangyayari. Practical yan. Ano yung tatlong bagay?
guard your heart, give what you can, rely on God. Okay? Amen? So, dapat yung pinaniniwalaan mo sa isip mo, dapat isinasa buhay mo. So, ang gospel that we believe in ay hindi lang tukol kay Jesus Christ. Tukol din yan sa kung paano tayo nabubuhay. So, if you're here today, tumadalo ka rito sa RLCC palagi, praise the Lord for you. Salamat sa Diyos. Nagpapasalamat kami at natutuwa kami. Dumadalo ka palagi rito. Online din, praise God. Pero baka panahon na rin na i-open mo naman yung puso mo para magkaroon ka ng relasyon sa mga brothers and sisters in Christ. Meron tayong mga community rito para sa mga adult men, remix, mga adult women, mga young couples, yung One in Christ, mga Crossroads, young professional, mga youth, real life youth, pati sa trabaho, sa Australian Surplus, may community sila ron, pati sa Southridge. Pagyamanin natin to mga kapatid. Tulong-tulong. Amen? Pag may mga hindi pa umaatin, imbitahan nyo. At pag may nakita kayo mga bagong mukha sa RLCC, huwag kayong paglabas nyo sa kanan, baba, sakay tricycle, muslit. Huwag ganun. Kalapitan mo muna yung tao na yun. Hi, parang ngayon ko lang nakita yung mukha mo ah. Tapos sasabihin sa'yo, hindi. Ilang buwan na ako umaatin eh. Ay, sorry. Hindi pala kita napapansin. Magkaroon po tayo ng malasakit at tunay na pagmamahalan sa isa't isa. At kung meron man tayo mga pagsubok, pagtagumpayan natin ang sama-sama.